guys, welcome sa Tupa Shop. For today's video, no, so magbi-video tutorial po muna tayo, no. Kasi meron akong video kasi nito nung unang video ko kung paano i-repair yung mga singaw. So doon lang ako nag-concentrate kung paano i-repair. Meron kasing ibang mga customer na nahihirapan po silang ibalik yung itong mga trigger kung paano yung position, no. So itong video na to, yun ang ituturo ko sa inyo kung paano ibalik yung mga ibang parts nito, no. So balikan ko kayo, magbabaklas lang ako nitong CO2 Tupa non-blowback natin, no. So yan, so nakapagbaklas na ako, no. So ituturo ko na itong parts na to. Ito yung kung paano nyo ibalik, ha. So malamang dito kayo nahihirapan kasi yung nandito simple lang naman yung nandito, no. So yung safety nya. So, ito yung safety. So, balik ko muna. Okay. So, ganyan lang posisyon. Pag ganyan lang posisyon niya, pag binaklas nyo, no? So, ito yung fire and safety niya. So, yung posisyon nito, ito, yan, is nakaharap sa inyo. So, ganyan. Okay. So, tanggalin muna natin. So, itong isa, yung posisyon niyan, itong parang tusok ko to, doon sa harap nyo. Okay? So, ganyan. So, itong spring, ito yung position nito sa trigger. So, syempre, nandun. Yung spring na yan, iwasan yung tumalsik at mahirap. Yan. So, hindi naman siya mabilis matanggal. Okay? So, itong trigger, ito yung sinabi ko sa unang video ko, na kung maaari, huwag nyong tanggalin. So, makikita nyo dyan, ano ba? Kasi yung camera ko. So, yun, no? Kita nyo yung isa, sampa lang doon sa ganito. Ito yung trigger. Kita ba? So, wait. Kita yung camera. So, kita nyo, ayun. Yung trigger na yon, yung spring, nandun lang sa kabila, isasampa nyo lang. So, pag ginanon nyo, yung kabilang side, nandoon. Hindi ka, i-zoom ko. Yan. So, ganyan ang posisyon. Ito yung pumipigil sa kanila. Itong pin na to, no? So, sample. Tanggalin natin. So, ganyan. Pag tinanggal nyo, ganyan na magiging itsura. Ito, natatanggal kasi ito. Iwasan yung mahulog, okay? Pero kung sakaling ibabalik nyo, ganyan ang posisyon. Yung mahaba, nandito sa left. Yung maikli, nasa right, no? So, ganyan. Okay? So, balik natin. Andun yung guide. So, itusok mo muna natin sa guide para hindi tayo mahirapan. O, diskarte. Paano bang diskarte? So, tusok muna natin. So, ayan. Hawakan nyo. Saka natin iangat to. Yun. Medyo mahirap lang, ha. Yun. Okay? So, yun. Naibalik ko na. Ganun lang. May technique lang. Hawakan nyo to. Ipasok nyo muna dun sa pinaka-guide, yung butas. Saka nyo iangat pa ganun. At isampa nyo dun sa nung safety, no? So, ayan. Naibalik ko na. Okay? So, buuin na natin. So, balik to. Natin ako yung camera ko. Maganda yan. So, balik nyo na to. Yung guide. Ito yung guide, ha? So, ito yung isang parang pinakatusok niya. Balik nyo lang doon. Sampa nyo. Pak. Okay? So, ito, ditong tusok na to, doon. Kung nakaharap sa inyo, ganitong posisyon, yung tusok nandoon sa harap. Ito, nasa inyo. Okay. So, ito pa pala. So, ito, may additional akong tips sa inyo. So, itong gasket niya,
hindi pala to, ngayon ko lang na-notice, no, hindi siya parang magkabila, pwede nyo siyang ilagay. So, parang may position ito, kung tama yung parang pinaka-flat nung gasket. Okay, so napansin ko kasi, yung isang side, hindi masyado siyang nag-flat doon sa, ito. So, yan, mapapansin niyo, ewan ko lang kung kita sa camera to eh. So, pag napansin nyo yan, parang hindi siya ganun ka-flat doon. So, hahanapin nyo yung kabilang side. Parang magpa-flat siya. Tama ba ako? So, ito yung maluwa. Ito yung parang may space, oh. So, makikita nyo parang may space dyan. Tingnan ko nga, i-zoom ko sa camera kung kaya. So, parang ayun, oh. Ayun, kita. So, kita, yun, parang may space doon. So, hindi yan ang tamang posisyon ng gasket. So, hanapin nyo yung flat. Yung magpa-flat siya, no? So, hindi siya baliktaran. So, yun. Ayun. Mas dikit. No? So, yun yung dapat na side nitong gasket. Okay? So, hindi siya pwede sa kabila kasi para magkakaroon na siya ng space. Ayun, kita nyo? Hindi siya ganun kalapat dito sa bulb. Yun. Okay? So, dun tayo sa kabilang side. Sana makakita nyo. Kasi ako, nakikita ko dito medyo may space doon. Okay? Ay, di, mali ito. Ito pala yung may space. Yan. So, yun yung maling ayaw mong mag-zoom. Ayaw mag-focus yan. Sana makita. Ayun. So, yun. Mapapansin nyo naman eh. Basta, yung gawin yung posisyon is yung lapat siya. Yung dikit. Okay? So, yan. Sana makatulong sa inyo. Sa tingin ko, nagkakaroon din ng cost yan. Kahit sabihin nyo, napalitan ko na po yung O-ring. So, minsan baka mali po yung ating kabit. Okay? So, yan. So, balik natin doon. Spring. So, kabit na natin ito. So, balik natin doon. Ay, yung O-ring pala, no? So, ito, napalitan ko na to dati. So, nasira talaga siya. Nasira pa rin. So, talagang maintenance. Hindi tayo magagawa doon. Okay. Balik natin to. So, balik na natin dito. Isin ko lang yung camera ko. Yan. Okay. So, balik na natin siya doon. Yung pin. Pin. Okay. So, ito. Yun, sa loob. Balik natin siya doon. Ito. Dito sa kabila. Okay? So, itong spring ito, itong number 1 na ingatan nyo, ha? O, tingnan mo, kakasabi ko lang tumalsik na. So, yan. Ang technique niyan, pagbabaklasin nyo, hahawakan nyo na agad yan. Halimbawa, tatanggalin nyo para hindi tumalsik at hindi kayo mawala ng spring. Mahirap po maghanap ng ganun, no? So, ito rin, iingatan nyo rin. Itong part na to, iwasan nyo pong mahulog yan kasi pag nawala tong guide na to, dudulas na lang yan, no? So, yung position, itong flat na to, doon sa harap nyo, ha? So, ayan, pag ganyan siya. Ito yung position niya.
Okay, so itong flat. Yan, so mamaya na natin siya ibalik. So itong safety and auto niya, dito yan. Okay, tatandaan nyo, tatlong spring lang ang tumatalsik yan. Dito, ito, saka ito. So naituro ko naman na kung paano ang pagbalik niya, okay? So balik na natin yung cover niya. Okay, so minsan may technique. Ito, pansin nyo, di ba? Kahit nailagay ko na, hindi siya fit. Gagawin nyo, yung guide nitong sa trigger, pasok nyo lang dun sa kabilang side. Pati itong isa. Dalawa yan, di ba? Yung sa trigger, ayun. So, fit na siya. So, tornilyo na natin. So, nabalik na natin. Ito, pasok na natin doon. Yun. Okay. So, itong lock na. So, likod muna. Yun. Okay. So, yung pin doon, balik na lang. Spring yan. So, dalawa lang naman tools ang gagawin nyo dyan. So, T9, yung para dito, T9 ang sukat nito. Tapos, maliit na pilip. So, dalawang tools lang ang kailangan. Okay, yan na. So, itong magazine catch, just in case kung matanggal nyo, yung spring na yun, tulak nyo lang, tapos, ipasok nyo. Dito. Okay, so yan, pasok nyo dyan, tapos ibalik nyo ulit para mag-lock. Kasi yung maliit kong flat. So, balik nyo lang para mag-lock siya. Oh, yan. Lock na. So, itong cover, nakalimutan ako. Itong isang screw. So, yun na, buo na. Yan. Ibalik na natin, no? So, yun lang. So, ito lang ang medyo critical. Pag natanggal niyo yan, yun lang, no? So, sa unang video ko naman, napakita ko yung singaw doon sa chamber niya kung paano ayusin, no? Pati yung ngayon, pati yung ito, yung orientation nito. So, may position siya. Hindi siya yung left and, kumbaga, baliktaran, no? So, titignan nyo. Kapag medyo may space doon, mali. So, kailangan hanapin nyo yung naka-flat. Yan. Yung dikit na dikit, no? So, yun yung tamang position nitong gasket sa itong valve nito, no? So, yun lang po. Sana makatulong sa inyo itong tutorial natin kung paano buuin, ibalik itong trigger, no? So, yun lang po. Maraming salamat.